Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Friday ng gabi mga lods. Grabe mga news natin ngayon mga idol, no? So alas 9 daw ng gabi o 9:30 ang shocking na sasabihin ni Daddy Trump mga lods. So ayang oras na yan yung aabangan natin. So ngayon mga 8 pa lang. So mag-aabang pa tayo ng mga isang oras. Okay? So bago tayo mag-news mga idol, alam nyo na sana pa-like ng ating video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe kung gusto nyo ng ganitong content. Everyday news, update, mga idol, trending news, crypto news, global news. Napakalupit nun. So eto mga lods, no? Punta muna tayo sa ating chart mga idol. So kung titingnan nyo yung chart natin, so nangyari na, bumagsak na, no? At nabasag na yung ating descending triangle dito mga idol. At kung titingnan nyo, ang profit na natin is $95, no? So, sabi ko nga, hindi ko alam kung matutuloy pa ha, kasi na makuha yung liquidation nito. Kasi ilang oras na lang, baka kasi yung salita ni Trump, maka-epekto sa market, no? So, hindi ko alam kung magpapa-bullish ba yon. Kilala nyo naman si Trump, mga idol, pwedeng magsalita ng bullish, pwedeng magsalita ng maging bearish. So, kailangan bago mag-alas 9, meron na akong lock profit. Hindi naman stop loss kasi lamang naman tayo. So magla-lock profit na tayo if ever maya-mayang alas 9, no? Baka kasi biglang lumipad to at bumalik wala pa tayo ma-profit. Sayang naman, di ba? Okay, no? So punta na tayo ngayon sa ating mga balitang malupit, mga idol. Dito na muna tayo. Nako. The Chinese Foreign Minister spokesperson said, eto mga lods, kung natatandaan nyo, sinabi ng Chinese Prime Minister nung nakaraan na sa kanila yung Batanes, no? Pero ngayon, sabi rito, the Chinese Foreign Minister spokesperson said that Japan's Okinawa, no? Okinawa, Japan. Grabe, lagi nating naririnig yun. Pag sinabing Okinawa, Japan na talaga yung susunod dun sa mga anime, sa mga movie. Okinawa, Japan province belongs to China. Sa China daw yun, mga idol. Sabi nga dito, 2 days ago, a Chinese spokesperson said that Philippines, Batanes province belongs to China din. So wala na silang ginawa kundi mang-angkin, mga idol, at tawagin tayong unggoy. No, ngayon naman China naman, no? Ay ano pala, Japan naman yung kanilang inaangkin, yung Okinawa. I won't be surprised if tomorrow a Chinese says the sun and the moon is belong to China. O ayan ha. Sabi nga dito mga idol, kasi ang pinagmamalaki ng China yung kanilang 9 dash line ba yun o 10 dash line? Hindi ko alam eh. Sabi rito, countries that have rejected the China's 10 dash line. So 10 dash line. Ito yung mga nag-reject mga idol ng 10 dash line na yon. Asian states around the South China Sea. Ito yung mga reject the 9 dash line pala. O Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam. Kasama tayo dyan. Others countries reject the 9 dash line. Australia at napakarami pa kasama United Kingdom and United States. Countries that accept the 9 dash line, only China. China lang. Mga idol ang nakakaalam ng 9 dash line, no? So, grabe. Alam nyo, mainit ngayon yung mga politiko, ha? Lalo na yung nilabas na video, yung binalita natin kanina, nag-trending na siya kanina. 'Di ba? Yung nilabas natin na gumawa ng AI video, no? Yung China Daily na tinawag tayong unggoy o hinalintulad tayo sa unggoy, no? At binugahan tayo ng tubig, pinakanta tayo sa video, okay, lahat ng pagiging racist nilagay na doon ng China, ang lupit. Mga idol, no? So, bawi na lang tayo. Dapat gagawa din tayo ng ganun. Di ba? So, wag na tayo umiyak, no? Mapangasar din naman tayo. Nako, eto. Yung follow up to sa news natin kanina, no? Na ang dami ng mga kabataan, kalalakihan, no? Yung na-bankrupt o na-liquidate mga idol. Sabi rito, Bank of Korea just raised rates to 2.75% for the first time in 3 years. The last time they did this in 2023, the Kospi Index lost 6.4% in a single day. This is not good for market. Grabe yan. At ito yung sinasabi natin mga idol, no? Iniulat ng bar chart na 1.2 million retail traders sa South Korea
ang nakatanggap ng margin calls ngayong linggo. Mga idol, 1.2 tao to na trader. 1.2 million na tao. No, kumbaga, na-liquidate, no? Nakatumbas ng 3.4% ng buong populasyon ng matatanda sa bansa dahil sa mataas na pagkakautang sa stock market. Nangyari ito dahil sa matinding pagbagsak ng KOSPI noong Hulyo 13, 2026, lalo na sa mga stock ng semiconductor tulad ng SK Hynix kung saan daan-daang libong accounts ang tuluyang na-liquidate, mga idol. Grabe sa South Korea, no? Ayon sa Goldman Sachs, ipinakita nito ang panganib ng labis na leverage ng mga retail investor sa South Korea na nagdudulot ng mas malalang pagbagsak sa merkado dahil sa pilitang pagbebenta. Alam nyo mga lord, sa South Korea talagang talamak din yung mga future traders, mga idol. 'Di ba si Sato, tapos napanood niyo isang babae na nagla-live trade tapos sinira niya na yung monitor niya dahil natalo siya, mga idol. Ganun kalupit talaga pag nag-trade sila diyan, yung leverage sobrang tataas. Ang taas mag-leverage, ang laki ng margin, ganun sila. Grabe diyan sa South Korea. So ngayon, yan nakita natin no na talagang 1.2 million retail traders. Grabe yung natalo. Grabe no, mga idol no. Buti na lang tayo, relax lang mga lods, no? Buti na lang tayo mga idol, is relax lang tayo dahil meron tayong risk management, no? Hindi tayo nagpapadala sa emosyon natin. Alam niyo naman ang South Korea mga emosyonal yan, kaya nga ang gaganda ng mga drama series nila. 'Di ba? Sobrang grabe mga idol, no? Hindi ko ma-imagine kumbaga pag 3.4% ng tao sa kanila, matatandang lalaki, halos, 'di ba? Ay natalo, na-liquidate, grabe. Grabe 'yun mga lods. At ito naman, oy, sa mga diyan, happy birthday nga pala sa ating Clarity Act. Happy first anniversary Clarity Act on July 17, 2025. The US House Representative passed HR 3633, the Digital Asset Market Clarity Act on 2025. Clarity Act by a bipartisan vote of 294 to 134. US Senate floor vote is expected by next week. So ito na nga inaabangan natin. Inabot na ng 1 taon yung Clarity Act natin, mga lods. 'Di ba? Dapat na to, birthday niya na eh. Dapat pasado na, no? So hintayin na lang natin. Ako umaasa pa rin ako diyan ngayon, idol, bago mag-August 7, no? Sabi nga dito, Trump support boost Clarity Act momentum. Trump push for the Clarity Act is gaining momentum as lawmakers work forward passing landmark crypto market structure legislation. Si Representative William Timmons said the bill remains one of the President Trump's top priorities and expect it to pass despite possible delays. In-expect pa rin nila na maipapasa yan at may meeting nga sila ngayon at may announcement nga si Trump ngayon. This is one of the President Trump priorities and it's a bipartisan issue in Congress, said Representative William Timmons. So sabi niya, ito yun. No, this is one of the President top priorities. So dyan pa lang, dapat masaya na tayo. The Senate is aiming for a floor vote before the August recess. Though ethics negotiation tied to Trump's crypto interest remain unsolved. So ako, ang iniisip ko dito, papayag yan si Trump, mga lods, na maipasa lang yung Clarity Act. And then, once na maipasa na yung Clarity Act, saka siya gagawa ng paraan para makaisa pa. No, kumbaga parang para maano pa yung system. Pero sa tingin ko, kailangan niya munang ipasa yan. Kaya parang ipagbibigay, sige, okay na nga, okay na yan. Yan yun na, ipasa nyo na yan kung anong gusto nyo. Ganun, basta may ipasa nyo. And then, pag naipasa na, boom, ando na yun, ipasado na yun, batas na yun eh. Mga lord, saka siya ngayon gagawa ng mga bagay-bagay na hindi natin kayang explain. Para maisahan ulit yung market, no? Sabi dito mga idol, Clarity Act updates text lacks Senate Democrat support. Kasi nga mga lords, yung mga Democrats ayaw pa rin, no? Senate negotiators plans to release update text on the Clarity Act after Trump meeting. Excuse me. But it does not have Democratic support, according to Politico. Democrat says the version lacks strong ethics guardrails
on President Trump crypto business dealings. No? Kumbaga, ang pinupunto kasi dito ng mga Democrats, yung mismong pamilya Trump, mga idol, no? Ito, tulad nito. Ito, may iwasan na to pag nangyari yung Clarity Act. Imagine, mga Lodi, yung teleprompter lang, mga Lodi na operator. Ito, ang lupit ng news na to, mga Lodi. Pakinggan nyo ito mabuti. President Trump, teleprompter operator, allegedly won over $100,000 on Calci using advanced knowledge on his speeches. Per ABC News, no? Ito mismo yung teleprompter operator niya. 'Di ba? Nakagawa ng paraan para manalo using yung kanyang speech, no? Yung kaalaman nito sa pagsasalita ni Trump. Siguro natunugan niya, pag ganito to ni Trump, bullish to. Pag ganito yung tono ni Trump, bearish to. CFTC investigators link Gabriel Perez to bets on the State of the Union and more than a dozen other presidential speeches. So ayun na nga, no, kumita siya. Nagamit niya yung pagiging teleprompter operator niya para pumusta sa mga prediction market. Antindi mo, boy. Sana all, boy. Hindi mo alam kung 100,000 lang na panalo niya. Baka sobra pa. Umabot pa ng $1 million yan, no? Sabi niya, di tanggalin niyo na ako. Okay lang, paldo na ako. Yan lang. Pero ang galing niya, no? Naisip niya yun. Ito. While the US is banning CBDCs, Europe is building one, sabi rito. Since July 11, the Fed is barred from issuing a digital dollar until 2030. The EU is doing the opposite. The ECB launches a 12-month digital euro pilot in H2 2027, mga lods. Speaking of Europe, mga idol, ito yung sa Mika. Europe's register now includes 294 licensed crypto firms. Ito lang yung mga ano lang siya, 294 lang, no? Yung mga lisensyado na sa Europe sa Mika. ESMA added 14 new companies in an updated Mika register, bringing total number of licensed crypto service providers to 294. The new entries include Ripple Payments Europe, Bison Bank, Crochas state-owned HPB, and 11 more. So kung titignan nyo, nandito yung Ripple na logo. Andito din yung Kronos, OKX, ano pa yung mga alam ko, Coinbase, BitGet. Oh my goodness! BitGet is here, man! BitGet is here! Kaya ko lang nakita to. Kaya ko lang nakita. Ano ba to? Player ba to? So, BitGet pala kasali. Matindi pala talaga ang BitGet natin. Tama ba? BitGet to, di ba? So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lods, tandaan nyo. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, andyan ang ating link sa baba ng description, mga lods. So, check nyo lahat ng link dyan sa baba ng description natin. Makakatulong sa inyong lahat yan, mga lods. $100 na ang ating profit o 6,000 pesos, mga idol. Simula na pinosisyon natin yung position na yan. Okay? So, pasok na. Grabe, ngayon ko lang nakita yung BitGet. Ngayon ko lang napansin. Siya nga pala, 17 ngayon, mga idol. Yung planet, yung align ng planet, nakita ko kanina pag sundo ko kay boss, hindi ko nakita yung mga planet. Siyempre, nakita ko lang yung star, tapos yung moon. Talagang diretsyong-diretso sila, mga idol. Paano ko ba yan? Meron ba dito nun? Ayan ito mga lods Nakita ko to sa labas kanina. Pero hindi ko nakita yung mga planet Kasi kasama dyan yung moon Tapos yung, alam niyo yung tattoo ni Brad Garlinghouse? Di ba may Northern Star, tapos may moon, tas yung 6 na planet. So ito yun, 6 planets will align in the sky, in the night sky on July 17, 2026. It will be a once in a lifetime sighting. So ako hindi ko nakita madilim, mga idol. Ano lang, stars lang and moon yung nakita ko diretsyong-diretso, mga idol, no? So, ayan, yung nakita natin. So, ngayon yan, July 17. Mga lods, nako, mukhang magpi-flip ng switch ngayon, nakakatakot, maglagay na kaya ng lock profit. Tayo na, baka biglang lumipad, mga idol, no? Baka biglang lumipad, kailangan natin maglagay ng lock profit, mga idol, banda dito. No? Dito na, no? Ano to? $85. Pwede na yan, 5,000 pesos. $85, no? Kasi baka biglang zuzung. Pero maganda sana kung makasabay tayo sa long, no? Kaya lang hindi, ang hula license ko kasi dito. Kung hindi ito yung kukunin,
Eto, diyan marami diyan, eh. Marami din dito, eh. So, sana gano'n muna yung mangyari. Tanggalin ko nga muna. Ano ba 'yan? Sorry. Tayin na lang muna natin. Asan na, asan na? Oh, 100, 100 USD. Alignment, ang daming puwedeng mangyari ngayong araw, ah. Oh, Elon Musk, nako ito. Elon Musk confirm X to make its entire code base open source. Elon Musk says that X will make its entire code base public once a security review is complete. The move would make X the first major social media platform to fully open source its code. Mga idol, no? So naka-open source na yung code ng mismong X. Ito yung dating Twitter, expanding on its already public recommendation algorithm. So parang sabi siya, ito yung mismong first time, no, na media platform o social media platform na gagawin na naka-open yung kanyang code, no, open source yung code niya. So good siyang kay Elon. Nako, ito. Shiba Inu. Nako, wala tayong balita Shiba Inu. Ngayon lang ulit, Shiba Inu AI predictions point to modest year-end upside, no? Year-end upside. So, ang prediction ng mga AI tulad ng Cloud at ng Grok, tataas ang SHIB ngayong year-end. Cloud and Grok expect Shiba Inu to post moderate gains by the end of 2026 rather than another explosive rally. So, kumbaga, hindi siya yung biglang taas. Kumbaga, moderate gains, no? Hindi yung isang candle lang. Both says SHIB's massive community remains the biggest strength, but adoption across Shibarium is still too weak to justify a major breakout. Cloud points to slowing network activity, limited token burns, and resistance near current price levels, while Grok says ecosystem execution and broader crypto sentiment will ultimately decide SHIB's decision. So parang ano lang to, siguro sasabay siya sa Bitcoin, na parang ganun. Hindi siya yung lalakad mag-isa na lilipad. Kasabay niya kung magpa-pump si Bitcoin, kasabay niya lang 'yun, no? Ayun, parang ito pala yung sinabi na pala. Both agree Bitcoin's performance will be the biggest catalyst with a broader meme coin rotation needed for strong upside. So ayan, pero goods pa rin, di ba? Inaasahan pa rin, no? Siyempre, yung mga Shiba Army ay matutuwa sa mga ganyang news, mga idol. At ito, speaking mga lods, no, sa ating DTCC, no single blockchain can handle DTCC's 4 quadrillion in annual settlement according to its head of digital asset. Kaya etong mga to is kailangan talaga. At nagulat ako mga idol kasi nandito yung XDC. No, ako, yung Chainlink, matik na yan, Stellar, Ripple, Canton. Ngayon, XDC, so goods na goods. Alam niyo, magkano ba XDC ngayon? Alam ko ang XDC, wala pang ano pa, 000 lang yun eh. Maliit lang yun. Meron ako XDC dati, mga idol, no? Pero, nabenta ko na. Kinompress ko kasi yung aking asset eh. No? XDC. Uy, umangat si XDC. Nakita yung news na yun Kita niyo yun mga lods, yung nabanggit siya sa DTCC, no? Medyo nag-pump ngayon yung XDC. 1.75 pesos mga idol, no? From 1 pesos, 165 ganyan. So nasa piso pa lang 'yan yung XDC mga idol. At kasama yan sa ISO 222 compliance coins mga idol, kaya hindi rin basta-basta talaga yung XDC mga idol, no? So good news 'yan sa mga nandito sa anim na to. Yung Canton, bago lang tong Canton coins mga load, sa mga hindi nakakaalam, nasa 8 pesos lang ata tong CC. At meron na nito sa Bitget na mga lods, no. Meron din na XDC sa Bitget, no. Ayan, no, nasa 7 pesos lang pala kasi kanina pagtingin ko 8 eh. So 7 pesos yung Canton. So kumbaga alam niyo na utility coins, 'di ba? Ayun lang yung sinasabi natin diyan. Kasama, kumbaga partner na siya ng DTCC, 'di ba? So ito naman. Ito ang ganda nito kasi ano ko to, binerify ko kay Grok eh. Ripple just confirmed this about Japan. Japan is now building cross-border enterprise rails as part of the national payment overhaul with Ripple. More than 50 banks in Japan have partnered.
not some tiny partnership. Full national scale integration. SBI been secretly building this for years and the pieces are finally connecting. Japan has always been early adopters and they're going all in on Ripple o XRP Ledger ecosystem. Doppler Finance for institutional yield and DNA on-chain for institutional privacy. This is the ignition switch for the biggest XRP adoption wave in history. Banks, remittances, tokenized assets, and enterprise payments all flowing through XRP. XRP, ayun sinabi dito mga lods, no? So, ngayon, ang kaabang-abang ngayon is yung speech na gagawin ni Daddy Trump mamaya. Okay? So, yan. Basa muna tayo ng mga comment nyo, mga idol, sa video natin kanina. Alam nyo naman yan pagkagabi. Okay? Alright. I like. Shoutout tayo. Uy! Salamat kay sa akin ba to? Kay Futurist. Ayan. Salamat sa iyong $10, idol. More power to you, idol lords. Silent viewer here since kasagsagan ng Axie. Oy, idol, salamat sa $10 ha. Ayan, salamat po. Shoutout sa iyo. Aldrin Matalog, shoutout sa iyo, idol. Si Joseph Berdin, always yan si idol. Virgil Olisa. Si Patrick, hindi kaya karmahin yung Meralco pag ganyan yung plano nila sana nga, ayun, no. Alam niyo mga idol, yung katulad nga sinabi ko sa inyo kanina, tsaka yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga lodi, sa akin lang ha, mga idol wag na kayong umasa sa government. For me, dapat may sarili kayong diskarte, kanya-kanyang diskarte muna tayo. Alam niyo, marami ako nakikitang post ngayon, lalo na yung sa mga rider, ang daming krimen ngayon. Bukod sa yung mga mindeidad na ang daming nagsasaksakan, barilan, maski dito sa lugar namin, nabalita pa yun mga lodi, na nagpaputok ng pen gun, dito lang banda sa amin yun. Tapos ngayon, yung mga rider, no, na nadadamay o yung mga nagtatrabaho lang ng kusa, napapost nga ako kanina dahil naawa ako dun sa nakita niyo yun, yung may nakadikit sa likod ng helmet niya na buntis po ang asawa ko, sana po huwag niyo akong saktan. Yung rider na may ganun siya, may may paalala siya dun sa helmet niya. 'Di ba nakakalungkot na pagka ganun, mga idol. Tsaka hindi na isang beses lang, ang daming beses na Tas meron din sa amin, mga lodi, banda lang dito sa amin na inagawan naman ng motor yung rider. Grabe. Grabe na yung ngayon. Parang hindi na takot yung mga kriminal ngayon. Hindi ko alam kung bakit, no? Si Jaa, hype talaga yan, check yan. Benjamin Castro, idol, sino ba kasi yung nagsabi ng mga arbitrary ruling ay lalamukusin niya at itatapon sa basurahan? Di ba yung naging aso ng China nasa Netherlands noong Katoliko at idol mo pa din si Digong na sinasabihan ang Diyos natin stupido. Masyado ka namang nasasaktan, idol. Siguro miserable yung buhay mo, no? Siguro miserable yung buhay mo, idol. Alam niyo, nalungkot nga ako ngayon kasi kilala niyo si eto sa mga hindi nakakalam si ayan kilala niyo to, si Mima Alicia, mga idol. Ano to? Tawag dito, Duterte haters. Kumbaga siya, BBM, tawag doon? BBM vlogger, no? Political vlogger. Tapos Duterte hater siya. Alam niyo ba na dito sa amin malapit lang to na baril? Caloocan, mga idol, no? Tapos hinanapan ko ng input sa mga tropa natin na mga pulis, syempre may mga tropa tayo. So ayun, mga idol, no? Pero syempre ngayon ang lumalabas nung namatay siya, sinasabi ng mga DDS daw. DDS daw yung pumatay. Nako, bahala kayo dyan mga. Pero sa maniwala kayo sa hindi, yung mga tropa niyan, tropa ko, mga idol. Sa mga vlogger mga lods na, yung mga kadikit niya ng mga vlogger, kadikit ko yung mga vlogger, yung mga mga BBM vloggers. Marami akong tropang kadikit na BBM vloggers. Marami rin sila nagsabi sa akin na mag-political vlogger na ako pero hindi ko tinanggap, mga idol, no? Marami, no? Hindi ko na sabihin yung mga impormasyon.
Pero maraming sila nag-aalok sa'kin, pero sabi ko, "Hindi ko nga linya 'yan." Sabi ko sa kanilang gano'n, 'no. Pero ikaw binuhos mo yung damdamin mo dito na para kang batang umiiyak, hayaan na lang kita, mga idol, 'no. Unang-una kung panatiko ka, mga idol, kasama ka siguro sa problema. Dapat 'di ka panatiko. Huwag mo akong pagbintangan na panatiko ako dahil wala akong pakialam sa mga 'yan, 'no. Yung mga nararamdaman mo, 'wag mo ipasa sa'kin. Dahil mas gusto ko mag-trade na lang kami kaysa makialam sa politika, 'no. Dito nagkakapera pa kami, 'di ba? Although yung mga nag-aalok sa'kin, may bayad yun, pero hindi ko talaga kinuha yun, mga idol, 'no. Kasi kung pera lang yung habol ko, di sana kinuha ko na yun, 'di ba? May budget yun, mga idol, pero hindi ko ginawa yun. Kasi ayoko, mas masaya mag-crypto tsaka magbalita lang, 'di ba? So, si New Gamer, ayan, dapat ang gawin ng AI, si President Xi, hubad, sa sa Tiananmen Square, tapos nasa likod niya ang mga galit na farmers. Sira mga tangke, parang yung ginawa ng mayaman sa Nepal, pinarada yung mga politiko ng hubad, sabi ni Idol. Dapat makaisip sila ng pambalik ng asar diyan, 'no? Dapat makaisip sila. Madali lang naman gumawa ng mga gano'ng AI, may mga nakikita na nga ako nun na parang paninira lang din sa mga politiko, 'di ba? So, gawin na lang din nila yun, babawi ang mga yan. Tignan mo, one of these days may makikita tayo niyan, nire-report natin. XRP holders. Edits ni Trump pala yung nireklamo ng senador. Ano 'to? Mas okay pa China kaysa sakupin ng kamote riders ang Pilipinas, kasi alam na natin lahat ng powerless sila Gab, Go at MMDA. Minsan kasi, mapikon ICP muna. Baka may mali din. Sorry, ICP tuloy. Ano ba 'yan? Minsan kasi mapikon, isip-isip muna. Ano ba naman 'to, si Manuel Velasco? Isip-isip muna, baka may mali din sa atin. Kaya tayo niloloko ng China, pero tama ang mga kamote. Alam niyo sa China, sa mga ganyan, yung pakikipagkaibigan sa China tsaka sa US, nakakatawa lang kayo, mga yung ibang mga nagagalit 'pag nakikipagkaibigan sa China. O sige, sabihin nating ayaw niyo makipagkaibigan sa China, saan niyo gusto makipagkaibigan? Sa US. Eh, di parehas lang din yun, parehas lang din dayuhan yun, Parehas foreigner din yun, 'di ba? Anong ano dun, kaya ibig sabihin 'pag sa US okay lang, 'pag sa China hindi, 'di ba? Magagalit na naman yung mga utak dito, mga idol. Tas magalit sa China, pero lahat naman ng gamit sa bahay puro made in China. Puro made in China, tas paborito niyo siopaw tsaka siomai. Oh, 'di ba? Hindi ko alam kung made in China yun, sorry. Nanguhula lang ako. Si Mabel Zambales, shoutout. Gawa ng AI ni Winnie the Pooh. Ayan, may mga gano'n, 'no? Na kumakain ng paniki. O yun, lupit nun, boy. Tas magiging COVID, makakahawa ng COVID sa buong mundo. Idol, dati may amo akong Chinese. Sabi ng amo ko, racist na raw sa kanila kapag tinawag silang inchik beho o chekwa. O, 'di ba? Mga ano sila, sensitibo din yung mga yan, mga idol. Si Clavis, si Meowsy yun, shoutout sa'yo. Strategic attack, target yung mga military base, power station, main transportation route, factories at supply depot. Kaya siguro pinatamaan din ng US yung tulay na yon sa Iran. Kapag tinaasan ng Meralco yung singil nila na mas mataas pa sa nakaraan na singil nila na wala naman sapat na rason para magtaas, malamang marami ang proprotesta at magrally sa EDSA or dudumugin yung mga main office ng Meralco. Meron na silang isang rason. Ang isang rason nila is, nagigera po sa China, sa Middle East, no? Nagmahal po ang langis, kailangan po yan namin ng langis din sa pagdaloy ng kuryente, kaya magmamahal po. So meron silang reason, yung gulo sa Middle East. Parang kagaya ng movie na Real Steel yung laban ng, nga, ganun nga, Real Steel yun, mga idol, no? Pero sa mga future, baka maging ganun na talaga katulad ng sa Real Steel. Lagyan ng travel ban yung communist na singkit na yan, at parang ginagamit lang nila yung mga tourist nila dito para mang-spy sa bansa. Pwede rin, no? Diskarte ng Russia yun, pero pwede rin gawin ng China yun. Present, Boss Jeb, yan si Pengkalag, shoutout sa iyo. Sela Bila, Romel Babiera, shoutout sa iyo. Si Ramil
Cornelio, Sinochi, Andrew de Mesa, ayan, putak yan, ang liit ng mga para gusto ng malalaking dagat, kapal ng mukha kung tayo unggoy, sila janitor fish. Easy ka lang, padre. Inom na lang tayo bukas. Edwin mga ba, boss, pagbili ka ng solar power po, 24 volts kunin mo po. Mas makakatipid ka po kaysa 12 volts. Meron na tayong tawag dito. Meron na tayong idea. Binibigyan na tayo ng idea ng mga idol natin. Salamat sa iyo, Idol Edwin. Wala nang ulo para tama. Bukas na lang, pre. Baba ka. Siya tayo. King Shang Sheng, shoutout sa iyo. XRP Army, sabi sana nakapagbenta na lang nung nasa 3.6 si XRP. Sayang. Pagsampa ng $5 ni XRP, benta ko na lahat 5 digit XRP ko. Then out na ako sa crypto. Ikaw bahala, idol. Good luck sa atin. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Mag-solar na lang tayo. Kaya mag-jumper na lang. Jumper na lang. No, wala akong problema. Ganun din eh. No? Parang gusto mo lang gumante, no? Kaya lang pag nahuli ka dun, talagang blacklisted ka talaga. Alvin Beneventura, idol, hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan magtitiis? Easy lang, idol. Nandito na tayo sa Alam mo na yan, pinakita na natin yung mga chart eh. Shoutout sa iyo, Idol Andrew de Mesa. Ang kulit mo talaga, padre. Phil Habis, ayan, shoutout sa iyo. Si Rezo Joy Neil. Bumagsak, idol, yes po, no? Mr. Ad, si Ardel Navigador, shoutout sa iyo, si Rezo Joynil, at si Stephen Andre ang nag-champion sa atin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga nag-comment. At syempre, muli, shoutout sa Futurist. Ayan, idol, salamat sa iyong $10 na donation. Idol, no? Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, idol, no? Sa mga gusto pa mag-donate dyan, meron diyang thanks button, idol. Thank you sa inyo lahat sa pagsuporta sa channel. Nakakatulong yan sa channel natin. So ayan ang ating balita ngayong gabi, mga idol. Ngayon, TGIF, mga lord, thank God is Friday na, mga idol. So bukas, alam nyo na, baka lasing na naman si J Blue. Kita-kits tayo, mga idol, bukas ng umaga. Hindi, mag-upload tayo bukas, mga lords, no? Alam nyo na yan. At syempre sa Sunday din. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? And also, I'm going to upload today. Mag-upload daw si Clovis Gaming Punta kayo sa kanyang channel, mga idol, no? Si Boy WhatsApp. Ayan, punta kayo sa channel ni Boy WhatsApp. And then ayun, mag-upload siya ng bago na mga malulupit niyang animation. Okay? And also, the creator who made the models is commented here. Comment daw kayo. Ano? No, do you know those models? Oh, no. The creator made the models, diba? Opo. So the creator commented in my video. Oh, galing very good So ayun, boss, sige na po. Bye-bye na po. Kita-kits tayo, mga idol.